everyone, this is Domich again. So ngayon, ano nga ba ang dapat natin gawin kapag ka nagtatae or nagdadayariya tayo? So itong pagtatae, pwede sa mga bata, pwede sa atin na mga adults. So yun yung alamin natin. So ang dahilan ng pagtatae ay ito yon. So una dyan ay pwedeng stomach infection or bowel infection. So mga gastroenteritis na tinatawag na pwedeng cause nun ay viral infection kagaya ng rotavirus. Pwede rin parasite infection, pwede yung amoebiasis na tinatawag or amoeba. Or pwede rin naman yung bacterial infection, sanhi ng E. coli infection, mga ganyan. So, yun yung isang dahilan na pwedeng pagtatai ng isang bata o tayong mga adult. Pangalawa, pwedeng stress or anxiety. Pangatlo, pwedeng food allergy. And pang-apat ay pwedeng irritable bowel syndrome na tinatawag or IBS. Ang pagtatae ay dapat higit pa sa 6 na beses or 6 episodes of watery to loose stools within 24 hours. Sa buong araw na yon, ganun kakaraming magtae. Yun, dapat nun dalhin ka agad sa doktor kasi pwedeng mag-cause yan ng dehydration. And then may kasama pang mga sintomas gaya ng paglalagnat, irritable, pagsusuka ng mahigit or 3 beses, mga ganyan, at iba pang mga sintomas na yan, dalhin ka agad sa malapit na doktor or sa malapit na clinic. Then, tingnan natin kung meron ba siyang signs of dehydration, lalo na sa mga bata. So, yun yung dry yung kanilang lips, then parang inom sila ng tubig lang yung gusto nila, irritable, iyak ng iyak, yung mga ganyan. Yun, kapag gano'n na, dalhin na kaagad sa doktor. Ano ba dapat natin gawin kapag ka nagtatae? So, ensure that our child is well dehydrated. Ibig sabihin nun, kapag yung baby ay nagmi-milk pa siya or nagbe-breastfeed, continue pa rin dapat ang pag-breastfeed natin or pagbibigay ng formula milk sa kanila. So, never stop giving milk sa ating mga anak. Pwede din magbigay tayo sa kanila ng Orisol or yung ORS. Yun. So, pwede yun sa kanila. And importante din sa mga bata na i-check yung kanilang diaper. Kung meron bang urine output, ibig sabihin may laman ba, may wiwi ba yung kanilang diaper. I-count mo kung ilang beses siyang magpalit ng diaper or baka wala siyang wiwi, mga ganyan. So yun, sign yun ng dehydrated na si baby. And then, pwede din na dark masyado ang kanilang ihi, mga ganyan. Pwedeng sign din yun ng dehydration. So dapat continue pa rin ang pagbigay sa kanila ng milk, breastfeed or formula milk, or ORS or yung Orisol na tinatawag. So, do not force them to eat din. So, wag silang ifo-force na pakainin, papersahin na pakainin. So, dapat, yun, magbigay tayo ng fluid, ng Orisol, ng milk, maganyan. Lalo sa mga bata. Para at least well-hydrated sila. Pwede nating gamot na pwedeng ibigay sa mga bata, or pwede din sa atin na adult, pwede tayong magbigay ng Orisol, yung ORS na tinatawag. So, basahin nyo yung instructions na nakalagay doon kung paano natin siya i-prepare. So, make sure yung tubig na iinumin natin, na iihalo natin sa Orisol ay dapat malinis at boiled water na malinis, then palamigin na lang siya. Ganon. And then, huwag tayong mag-self-medicate ha. Tapos, pwede tayong mag-take din ng probiotics o yung mga Ersiflora na tinatawag. Pwede rin yun. And then, kapag ka may lagnat, si baby or ikaw, pwede kang mag-take ng paracetamol. Kapag ka naman formula milk si baby, then pwedeng yun yung cause ng pagtatai niya. So, hindi siya pwede nun. Pero, pwede tayong magpalit or palitan ng kanyang milk into lactose-free na formula milk. So, pwede yun. Next, ensure hygiene. So, ibig sabihin, dapat lagi tayong maghugas ng kamay with soap and water. So, pwede natin silang turuan, yung lalo yung mga anak natin, yung mga bata, pwede na silang turuan paano mag-properly hand wash. Dapat i-dispose natin yung mga soiled diapers. So, kailangan properly dispose sila. Huwag dapat tayong mag-share ng mga linens, towels, mga ganyan, para maiwasan yung mga infection. Then, tandaan natin mga mommies and daddies, if ang sintomas ng pagtatae ay persistent, tuloy-tuloy pa rin hanggang, kunyari, 2 araw, mga ganyan na may kasama ng signs of dehydration, pagsasakit ng tiyan, paglalagnat, yung mga ganong sintomas, dalhin na kaagad sa inyong doktor, baka kailangan na sila mabigyan ng proper medication. So, tandaan, huwag tayong mag-self-medicate.